May nakita kami dun sa tindahan guys, oh. Coconut. May nakita kami na binibenta dito sa kanila. Minsan lang kasi ito dito sa kanila nagdi-display. So bumili kami misis na ng dalawa. Ay dito ta. Nahulog. Вкусно вот это вот. Мягкий. So ngayong araw is pupuntahan ko si Mrs. dun sa kanyang trabaho. Pero maglalakad lang ako para ipapakita ko sa inyo yung mga magagandang view na madadaanan. So let's go guys. Wow, sobrang ganda ng panahon ngayon ah. Sobrang ganda ng panahon. Walang ulan. Kasi yung nakaraang linggo, sobrang lakas ng ulan. Straight yun. Walang tigil. Lapit na matapos yung kapangalawang building oh. Yun oh. Yung nakaraan, yung isang mataas pa na building yung nauna. Yan oh. Ngayon, susunod na naman itong building. Pero mayroon silang tinayo na ano ito, yung dito mismo ibang style na building. Pero hindi siya mataas. Para sigurong third floor, fifth floor. Yan kami ni Mrs. palagi sa Kermas. Yun namang isa, yung doon yung malaking building. Yun yung Orbeta Hotel. So yung makikita nyo guys, sa likuran ko naman, ito naman yung Green Supermarket. Katabi lang sila ng Kermas, yung kung saan kami ni Mrs. Palaging nag-grocery. So ang nakadiferensya kasi sa Green at saka Kermas, yung Green medyo may kamahalan, tapos yung Kermas naman makakalis ka. Mayroon kasi mga sale kasi minsan sa Kermas eh. Ang ganda ng negosyo nito na scooter. Lagay mo lang dyan sa mga malapit sa metro bus station. Yan, may mga tao na dyan na yung mahilig din mag-scooter, mapapadala yung papunta sa trabaho or kundi pasyal-pasyal. Kasi tingnan nyo yung daanan guys, sobrang straight, tapos ang laki pa ng espasyo ng kanilang bike lane. Ayun, papunta kay Mrs. Malayo-layo pa yun, mga up 5 kilometro galing dito papunta dun sa Nimiga. Papakita ko sa inyo mamaya guys kung saan si Prince binakunahan, yung papunta kami ng Pilipinas, tapos kung saan siya kinunan ng passport. Napakagandang maglakad-lakad dito sa Minsk guys. Tingnan nyo yung likuran ko, walang katao-tao sa likod. Kaunti lang yung tao dito. Nasa siguro sa mga 10 million population ng buong Belarus. Dito sa Minsk naman, nasa mga 2 million yung population. Dito lang sa Minsk yan. Kung saan si Prince na papunahan guys. Dito yan mismo sa natanggal na. Nawala na. Dati meron kasi sila ditong yan sa building nilagay na ano yun, yung kanilang logo. Ngayon wala na ang kanilang logo. Baka lipat sila ng ibang pwesto. Pero dito kami guys nung nakaraan 2013 2023 dyan sa building na yan. Yun yung sa kanyang mga bakuna ni Prince. Siguro mga ilang bakuna yung kay Prince
5 o 6 siguro na bakuna. So dyan din siya mismo binunutan ng ngipin. Pinskaya na ito guys, galing dun sa amin. Ito na yung pang 5 station. Ang dali pag ganitong weather, sobrang bilis. Pero yung nakaraan, yung ano yun, yung winter naglakad ako papunta kay Mrs. Sobrang lamig, negative 20 ata yun, yung time na yun. Ito yung bagong water park nila. Yung open na water park nila nung nakaraan, tinanggal doon, tapos nilagyan ng mga residential building. Mayroong train nakaparada. Nakakamiss din minsan sumakay ng train. Nakapunta kami ni Mrs. last noong 2024, magto 2 years ago na. Hindi ako nakasakay ng train. Last namin punta doon sa Gumil 2024. So nag-train kami noon papunta doon. Pero pag bumalik namin, nag-van na kami. Naalala ko nung mga taon-taon na nakalipas. Antay-antay na ng train. Mga kanilang station diyan. Mga nakaka-miss din. Yun yung time na nagta-travel ako. Kasama ko yung isang YouTuber din dito sa Minsk. Pero sayang hindi na siya nagba-vlog. Doon ako kanina sa dito siguro. Kasi yan pabalik yan. So dito na tayo. Pag Sunday kasi yung mga katulad nito mga tindahan close yan pag Sunday. Merong mga furniture dyan sa Elbamo, tindahan. Ito yun daw yung pinakamainit na taon na ito. Papalo ng 35 or 40 siguro sa darating na summer. Mainit ngayong araw. Spring pa nga lang ngayon, sobrang init na guys. Kaunti lang yung tao ngayon dito sa park. Ito mismo malapit sa trabaho ni Mrs. Likod lang ng building na yan, mga 1 kilometer. Yun na yung shopping mall na pinagtatrabahoan ni Mrs. Anong oras pa ngayon? 4 PM pa. So 5 PM pa daw yung labas niya. Madali lang naman lakarin dito papunta doon, mga 20 minutes lang. So painit muna ako para pa-itim kaunti. Alam na yung mga balat natin, mga Pilipino, ang tagal paputiin, ang bilis pa-itimin. So, gusto ko rin na ito, yung medyo pa-itimitin kaunti. Hindi kasi ako bagay sa puti-puti, bagay ako sa itim-itim ang kulay, kaya magpapa-itimitin muna ako. So lang masyadong tao ngayon dito sa park ko. Yung iba siguro nag out of town, pumunta sa kanilang mga farm kasi month of May start sila ng pagtanim para pagdating ng August harvest na naman sila, or July or August na sa mga ganyan, harvest na ng mga gulay. Prutas kasi nila dito mutobo na lang minsan yung ano yun, yung apple ngayon namumulaklak na. Pagdating yan ng July, August, kahit sino makakakuha ng mga prutas guys. Libre lang kasi dito mismo sa kanila yung apple. Kahit saan, sa mga daan-daan, mutubo, namumunga. Pwede kang kumuha kahit ilang kilo.
Hindi lang apple, kundi cherry din. Cherry at iba pa. Malapit ako ngayon dun sa Galleria, yung shopping mall. Dun sa mga 50 meters, right turn lang. Tapos straight mo na, yun na yung Galleria. Shortcut shortcut lang. Yung mga dinadaanan ko guys pag pupunta ako kay Galina sa trabaho niya.